Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 3 verse 15. Yan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Blessed mentality. Ang nakakatuwa po sa ating pag-aaral ngayong buwan na ito ay marami tayong natututunan patungkol po sa pagbabago po ng ating pag-iisip. At ako'y naniniwala na majority po ng issue natin sa buhay bilang mga Kristiyano may kinalaman po sa dati nating pag-iisip na dapat mabago po. Kaya alam niyo po sa Biblia, binabanggit po na isang palatandaan na ang Kristiyano yung matured na ay yung pong magkaroon siya ng ibang kaisipan. Yan po yung binasa natin ngayon dito po sa Philippians chapter 3 verse 15. Kasi marami po sa atin biktima talaga ng maling kaisipan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 22 verse 29, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." At dun po sa John chapter 8 verse 32, ang sabi ng Panginoon, "You shall know the truth and the truth will set you free." Kaya malinaw po sa Biblia, tinatalakay pala yung ating pag-iisip. Kung paano tayo dapat mag-isip. Nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nahihirapan sa buhay dahil po mali ang kanilang pag-iisip. At marami ding Kristiyano na kaya hindi sila kinakikitaan ng maturity dahil din po sa maling pag-iisip. Kaya dito po sa Ephesians chapter 1 verse 18, ito po yung prayer ni Saint Paul. Ano po ang sabi niya? "Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal." So dapat po magkaroon tayo nitong tinatawag na blessed mentality. Na dapat po matutunan nating mag-isip ng tama upang ma-experience natin yung blessing na inilaan sa atin ng Diyos. Ngayon, mapapansin nyo rin sa buhay na ito, nung hindi pa tayo Kristiyano, iba tayo mag-isip. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 12, "Nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos." Kaya ganun pala ang kalagayan ng maraming tao. Walang pinipili yan, mayaman, mahirap, matalino, may pinag-aralan. Pagka ikaw ay hiwalay kay Kristo, ang sabi ng Biblia, walang pag-asa at walang Diyos. Ganun po yung kanilang paraan ng pamumuhay. Kaya hindi kayo magtataka kung makakita po kayo ng mga kilalang tao na nadidepress, nahihirapang mag-cope up sa mga struggles ng buhay kasi po hanggat sila'y nananatili doon sa lumang pag-iisip, mahihirapan silang harapin itong mga challenges na meron ngayon sa mundong ito. Kaya mapapansin nyo, tayo namang mga Kristiyano, marami sa atin kaya hindi nakaka-cope up kasi nga sanay pa rin tayong mag-isip doon sa katulad ng pag-iisip natin dati. Kaya ang solusyon ng Biblia dyan, dapat po mag-unlearn tayo. Kaya mapapansin nyo, sabi po ni Apostle Paul doon sa Philippians chapter 3 verse 13, "Nililimot ko ang nakaraan." Kasi maliban ma-unlearn natin yung old mentality, lagi tayong victim ng nakaraan or ng ating old thinking. So magbibigay ako ng isang example. Halimbawa, ikaw ay nagigipit sa buhay, anong unang-una mong ginagawa? Diba yung iba sa atin, agad-agad mangungutang, Kasi ang isipan niya, ay, ang hirap sa panahon na to kung wala kang pera. Kawawa ka naman. Pero alam niyo po, ang dapat na pag-iisip natin ay yung unang-una mananalangin tayo, hihingi tayo sa Diyos ng provision at aangkinin natin yung pangako ng Diyos na siya ang magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. At pangatlo, hihingi tayo sa Diyos ng guidance. Gagabayan niya tayo kung ano yung dapat nating gawin. Kaya may mga old
thinking or patterns of thinking tayo na mali. Ano po, pagkay biglang nangailangan, mangungutang ka kaagad. Ano, yung iba naman sa atin, pag biglang nagkasakit, ay naku, takbo na kaagad sa ospital. Ano po, takot na takot. Ano po, mapapansin po ninyo, nalilimutan natin yung mag-pray muna at humingi ng guidance sa Biblia kung ano ang dapat nating gawin. Kaya sa pag-aaral natin this week, ano po itong tinatawag na blessed mentality, marami kayong matututunan kung paano po mag-isip ng tama. Ngayon, mahalaga rin hindi lamang tayo mag-unlearn, kundi we should press on towards our new calling as a child of God. Bilang anak ng Diyos, iba po yung panawagan sa atin eh. Kailangan po ma-experience natin yung blessing, yung gantimpala, at yung ating inheritance. Ano po? Kaya maging si Apostle Paul, sabi niya, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Yung magkaroon tayo ng tinatawag na blessed mentality na binabanggit sa Ephesians chapter 1 verse 18. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Matutunan namin itong blessed mentality sa mga darating na araw at makita namin yung pagbabago ng aming buhay na sumasabay po sa pagbabago ng aming isipan. Salamat, Panginoon. At alam namin, malaki pala ang impact ng aming pag-iisip. Sabi mo, Panginoon, kung malalaman ninyong katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ganun ang aming prayer this week, Panginoon. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.